Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mass intentions. Misa pasasalamat para sa natatanging intensyon. Para sa kaarawan ni Lawrence Gabriel Artiola at para sa kagalingan at magandang kalusugan ni Vienna Embile, Rowena Kising, Patrick Kevin Soler, Liza Marquez at Juliet Del Rosario. At para sa kalwalhatian ng kaluluwa ni Reverend Father Leo Estanislao, Berlin at Nympha Santiago, Virgilio Santiago Sr., Virgilio Santiago Jr., Antonio Cuevas, Gloria U. Pulmones, Virginia Baredo, Marcelo Cruz, Evangeline Maloloyon, Erlinda Lagitaw, at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay ang ating kura paroko, Reverend Father John Nathan Maria Maagma, OFM Conventual. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa araw na ito ng First Saturday ay ating pong ginagawa din tinatawag na First Saturday na Healing Mass. At ating pong alalahanin sa misang ito ang dati po nating parish priest na yumauna sa araw na ito at ay padisal natin ang ikaluwalhati ng kanyang kaluluwa. 10 ng ating mga
mga panalangin at intensyon sa banal na misang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa pagdiriwang ng banal na misteryo. Sinugong pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. O kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipanalangin kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Alhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong pagmamahal. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, sama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa kabila ng di magandang saloobin ng mga makasalanan, walang pinababayaan ng Diyos upang sila'y mapagbalik loob. Ang paghirang kay Ezekiel na magtungo at mangaral sa mga Israelita ay nagpapatunay ng tuwinang malasakit ng Diyos sa kaligtasan ng pinakamatigasmang makasalanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na nila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang pinapasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon.
ang aking pagmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, o Panginoon. Tulad ko'y alipin ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon. Sa aming maawa, mahabag ka sana. Kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kami laging inuuyam, nang mapang-aliping palalo't mayabang. Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. Maging ang mga dakilang santo ay may kahinaan, tulad ng mahiwagang tinik sa laman na binabanggit ni San Pablo sa sipi ngayon. Sa mata ng Diyos, ang mahalagay ang ating pakikipagtulungan sa Kanyang biyaya. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi kayo ipagyabang ang kamangamahayang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot: ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagpapapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina. Kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilanlin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang
ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pong Ibanghelo ang ating napakinggan mula sa Ibanghelo na St. Mark o ni San Marcos, kung saan dito si Jesus ay nakaranas ng hindi pagkilala sa Kanya. No? Sabi nga, there's no prophet honored in his own place o hometown. No? Kaya naman, dito, nagpahayag ang Panginoong Jesus nakita natin sa Ibanghelong ito yung sitwasyon ng over-familiarity ng mga maaaring masabi natin mga kasambahay niya, mga kapitbahay, mga kaibigan, kung saan siguro nakita nilang lumaki si Jesus mula ng bata. No? At actually nagulat na lamang na naging famous si Jesus sapagkat sa ibang lugar, pinagkalipunpunan siya. Pinagkakaguluhan siya ng maraming tao sapagkat siya ay nakagawa ng maraming kababalaghan, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng maraming may sakit, nagpapakain ng maraming tao, bumubuhay ng patay, lumalakad sa tubig. Kaya pagbalik niya sa bayan, parang hindi nila matanggap. Isang ganyan tayo, halimbawa, sa pamilya o sa magkakaibigan. Kung dati talagang ang buhay natin ay medyo good time lang, o mga buhay na medyo paliko-liko, kapag nabalita ng mga kaibigan natin, kamag-anak, halimbawa na ikaw ay naging madasalin, ikaw ay lagi nagsisimba every Sunday, parang hirap tanggapin na makakilala mo kamag-anak na nagbago ka na. No? Siyempre ikaw, medyo masasaktan ka kasi hindi ka tanggap. Para ba yung pagkakilala sa iyo ay parang naiwan na lang doon sa nakaraan? Maraming ganyan. Yung bang hindi sila sanay sa dati mong buhay na pasaway? No? Para bang wala ka na bang kakayanan o possibility o pagkakataong magbago? Maraming ganyan. Akala ng iba, wala nang magandang dahilan para magbago. Ang gusto sa atin ni Jesus ay sa lakbayang ito, sa mundong ito ay sa kabila ng mga maaaring mga maling desisyon na ginawa natin sa ating buhay sa nakaraan, tayo nagsusumikap na magbago, sumampalataya sa Diyos, maging madasalin, nagbalik loob, nagbago na ugali, nagpakabuti, nagsisimba, nagdidibosyon, at nagkaroon ng magandang pakipagkapwa-tao. Dahil ginabayan tayo ng Panginoon, nagpadala siya ng isang tao, ng isang sitwasyon, ng isang okasyon, para ikaw ay magbago at bumalik muli sa banal na yakap ng Diyos. No? Yun po'y blessing. Pero maging handa ka din sapagkat pag ikaw'y nagbago ng buhay mula sa masalimuot at matragic na pamumuhay at pasaway na pamumuhay, parang hindi makadiyos na pamumuhay, there's always a chance for us to change and to embrace a holy life. Sabi nga, our call to holiness is universal. There's a universal call to holiness. Lahat po ay tinatawag sa buhay kabanalan. Lahat po tayong tao ay inibitahan ng Panginoon na makiisa, makiniig, no? Sa kanyang banal na buhay, buhay kabanalan, buhay Diyos. Everybody is invited. Ganyan ang Diyos. Parang hanging ating nilalanghap. Yung hanging nilalanghap natin ay nilalanghap ng mabubuti at masasama. Walang pinipili at binibigyan ng buhay. Di po ba? Ganon din ang Diyos.
Hindi siya pipili ng mga banal dahil banal sila. Hindi po ganoon. Lahat po tayo tinatawag sa kabutihan, sa pagbabago, at magpayakap sa banal na yakap ng Diyos. Sapagkat nais ng Diyos, hangad niya, it is the desire of the Father, our Heavenly Father, to know the truth, to have the knowledge of the truth. Ang ating kaligtasan ay na kay Jesus, kay Jesu Kristo na manunubos. Makinig tayo sa Kanya, sa Kanyang landas. Kung halimbawa, meron tayong makakilala, kaibigan, na dati kasama natin talagang tinutulig sa tayo, dati nagbabago, okay lang yun. Maging handa ka sa ganung klaseng pagkakataon. Tanggapin mo. Basta ang mahalaga, ikaw ay lumalandas sa landas ng may kapal. Sa landas ng kabutihan. Kahit naman sabihin ng mga kaibigan mo, ng mga dating mga kaibigan na ikaw ay nagbago na, hayaan mo lang. Kung binabash ka, binubuli ka, kasi parang, tapos pinupost pa nila yung dating buhay, dati kang mangingino, manunugal, no? Lahat mga sa mambisyo nakita sa'yo, may picture ka pa. Para patunayan sa madlang people na ikaw ay makasalanan. Huwag kang magalala. Kilala ka ng Diyos. Mas kilala ka ng poong lumikha kaysa sa mga kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo dati, kung sino ka. Tanggapin at yakapin ang pagbabago. Bilang mga tagapahayag, kung ikaw ay nagbago, ikaw din ay maging instrumento bilang propeta ng katotohanan. No? Ang pagiging propeta, pag ikaw ay nagbago, maging propeta ka ng katotohanan, kapag pahayag na, alam mo, dati ako masama kay ugali. Lakoy laman lagi ng kato sa inuman, sa sugalan, no? Sa masamang bisyo. Pero ito, tumatayo ako ngayon sa inyo. Nabibigay ng testimony na mahal pala ako ng Diyos. Iba feeling nun. Iba feeling nung bang naging totoo ka sa kabila ng mga tragic events of your life. And yet, pinili mo ang Diyos. Hihilumin ng Diyos ang lahat ng sugat ng ating kasalanan. Hihilumin ng Diyos lahat ng mabagay na alam natin naging dahilan ng pagkakasala natin. Kung hahayaan natin, loloobin natin, no, yakapin ang pagbabago at yakapin ang kabutihan ng Diyos. Dahil diyan, pag ganyan ang ginawa mo, nagiging propeta ka din ng poong may kapal. Nagiging prophet ka din. Ibig sabihin ng prophet, sa Hebrew word ay Navi. N-A-V-I. Navi. Prophet. Dito galing yung word na navigator. No? O driver, o may hawak ng steering wheel, o yung may hawak ng wheel ng barko para saan? Para i-lead tayo sa isang direksyon na mayroong patutunguhan. Kaya ang isang propeta ay takapaghatid o masabi nating pagturo ng direksyon patungo sa Diyos. Yan ang pagiging propeta ng Diyos na pagtagoy ng katotohanan at tagaturo ng landas patungo sa poong may kapal. Tandaan po natin, no, nung tayo binyagan, tinanggap po natin yung katangiang iyan. One of the three characteristics of Christ. Yung priestly, kingly, and prophetic character. Ayan. Kingly, kasi tayo ay mayroong royal blood. Sa ating pagkakabinyag, tayong lahat ay may dugong maharlika. Okay? May dangal. At tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Tagapagmana ka. Kaya may karapatan ding dasalin ang tinuro ni Jesus na Ama namin. No, Jesus gave us a confidence to pray the Our Father. O yan, para malapitan ng amang nasa langit bilang Ama at tayo bilang mga anak. Isang karakter naman ni Kristo, yung pagiging pari sa pamamagitan ng binyag, tayong lahat po ay tagapagdasal. Yan, intercessor, nag-aalay, nagsasakripisyo, no? Sumasamba. Yan ang katangian
ng priestly character na sa tinanggap natin kay Jesus. Pangatlo, yung pagiging propeta, gaya ng sabi ko kanina. Tagapagtagoy ng katotohanan, taga-set ng direction, hindi tagaligaw ng landas ha, taga-set ng direction, patungo lagi sa Diyos. Hindi patungo sa sarili. Hindi tunay na propeta ni Jesus yan. Hindi dapat papunta sa sarili, dapat bagkus papunta kay Jesus na mananubos na siyang ating daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Tayo po tumayo at sama-sama po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Malinaw na palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan ang mga propeta. Kailangan natin sila ngayon tulad noong una. Ipanalangin po natin ang lahat ng tinatawag sa ganitong uri ng paglilingkod sa ating panahon. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang simbahang katolika ay maging tapat, maging walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang tungkulin bilang propeta sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mensahe ng mga propeta noong araw ay may ikaakop sa ating kalagayan ngayon at magpagbunga ng pagbabalik loob at kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway lumago ang tunay na propesiya sa simbahan at kilalanin ng kanyang mga pinuno at mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga nahirang sa paglilingkod bilang propeta ngayon ay di mamangga sa hamon sa kanilang misyon o sa banta ng pagtatakwil. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga nahirang sa paglilingkod bilang propeta ay bamuhay ng alinsunod sa mensaheng kanilang ipinag-aral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway lahat ng tumatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng langis kasama ng kanilang mga mahal sa buhay ay makapagkakamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa ilang sandali ng katahimikan, isama natin sa ating mga panalangin ang mga intensyon para sa misa na ito, pati na rin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, padalan mo kami ng marami at karapat-dapat na mga propeta para malinaw naming makilala ang iyong kalooban at tupdin itong tapat sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
today. In your house as we kneel down and pray, we ask for mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, oh Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, oh Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, oh Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your Tayo po, glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, oh Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kalukdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikanulugod mong likhain ang sanlibutan ng iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi ang mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw na pagkakandili. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O
Hosana sa kataas, pinagmanahang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kuloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinaya na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at nagbabalik sa wakas, nananayang sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Padre Leo, Pangkura Paroko, sa nakaraang mga pagkakataon panahon ng Parokya Colbe na tinawag mo sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na nakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa na kabayak ng kanyang puso, San Jose, kaisa ng apostol at lahat ng banal sa Maximiliano Maria Colbe, San Francisco Santa Clara ng Assisi, San Antonio ng Padua, San Jose ng Cupertino, Beato Bonaventura da Potenza, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na mapapatawad namin sa nakakasalas namin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace, peace. Sa pag-isawak na ito, makatawang sa likod ng Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaga sa amin. Kordero ng Diyos na alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaga sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalan nawa ako ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Ipagsanggalan nawa ako ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan. Nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna lahat para sa ilang mga parish announcement. Una, magkakaroon po tayo ng ikalawang koleksyon para po sa intensyon ng Diocese of Novaliches. Ikalawa, inaanyayahan po ang mga batang nagnanais na lumakhok sa munting core group ni Colbe na siyang magiging animator, banners, actor at actress sa misa ng Children's Mass tuwing linggo sa ganap na ika-4 ng hapon. Makipag-ugnayan po lamang sa opisina ng ating parokya ang mga nagnanais lumahok o di kaya'y makipag-usap po sa katikista ng ating parokya. Hanapin po lamang si Ma'am Beth. Ikatlo, sa darating pong 3 ng Agosto, Sabado, ay magkakaroon po ng kumpilang pamparokya. Sa mga interesado pong magpalista, makipag-ugnayan po lamang sa opisina ng ating parokya para po sa kumpletong detalye at mga requirements. At huli, sa darating pong 9 ng Agosto, ay magkakaroon po ng raffle cash bonanza sa Parokya Colbe. Ang isang raffle ticket po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Ang mapapanalunan po ay ang mga sumusunod. First prize, 50,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. At third prize, 20,000 pesos. Ang kikitain po sa nasabing raffle ticket ay mapupunta po sa proyekto ng ating parokya. Sa mga interesadong bumili ng raffle tickets, ay makipag-ugnayan po lamang sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Matapos po ang misa, mayroon pa tayong pagpapahid po ng langis sa mga may sakit o paglilay hands para sa kagalingan. Pwede rin natin ipagdasal yung mga may sakit. Kung tayo na may walang sakit at ipagdasal natin interceding to a certain person, pwede po yun. No? So after the Mass po, okay? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po, pagdiriwang natin banal na misa, humayat sa kapayapaan ni Kristo para siya ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ayaw na di pahaya, kanyang pagkaling at haba, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isa hanggang lupa, at kaluluhan sa panahon ng kapayapaan. Ayaw na di pahaya, kanyang pagkaling at haba, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isa buhay pag-ibig at